Ano ba yung itsura mo? Ano yung kakainin ko mamaya tanghali? Hoy! Okay, ang tatalakayin natin ngayong araw ay lipids. Ang terminong lipid ay tumutukoy sa isang malawak na pangkat ng mga taba at mga sangkap na tulad ng taba. Ang mga lipid ay maaaring maging solid o likido base sa temperatura ng silid na kilala bilang mga taba o langis. Pero may mga lipids pa rin na maaaring makapinsala sa ating kalusugan. John! Jane nga po, sir! Magbigay ng halimbawa ng nakapipinsalang lipid sa katawan. Trans fats po, sir. Uy, be, tara lipad tayo. Ha? Anong lipad? Lipids tayo bakla. Hindi, be. Nasa aeroplano kasi tayo ngayon. Pupuntahan natin si Maria Clara. Maligayang kaarawan, Maria Clara! Alam niyo ba na 95% ng taba sa pagkain ay triglycerides? Triglycerides? Na nagsisilbing pangunahing lipid ng katawan at pagkain. Mahalaga ito dahil ito ang nag-iimbak ng enerhiya at nagsisipsip ng mga bitamina sa mga natutunang na taba na kadalasang nakikita sa pagkain at nakatago sa ibang mga sangkap. Nilagang itlog? Sa handaan? Grabe! May pa-phospholipid si Maria Clara. May lechon kawali rin? Grabe, nangangamoy cholesterol at trans fats tayo rito ha. Alam nyo ba na Okay, good morning everyone. Alam nyo ba na ang kolesterol ay nagsisilbing tagapagpauna ng vitamina D at mga steroid hormone tulad ng estrogen, progesterone at testosterone na mahalaga para sa reproductive system? Pa-shout out po. Hello sa'yo! Shout out. Tumutulong din ito sa pagsasama ng aldosterone na nagre-regulate ng balanse ng tubig at cortisol na nakaapekto sa ating metabolismo. Ngunit kapag nasobrahan ng kolesterol sa katawan, maaaring magkaroon ng hyperlipidemia o mataas na level ng lipid sa dugo, at kapag naipon ng taba, kolesterol at iba pang materyales sa dingding ng mga arterya, maaari itong bumuo ng plaque na tinatawag na atherosclerosis na maaaring magpaliit ng mga arterya na hahadlang sa daloy ng dugo. At maaari ring pumutok na magdulot ng pamumuo ng dugo. Ay, may follower tayo dito. Hello na. Ay, alam! Gising. Ano yun? Bessie Marie, napanaginipan kong duan. Dave, pinagsasabi mo kung dyan si Mario. Phospholipids pa lang gumagawa ng cell membrane. Wow, galing. Ayan kasi, bukod sa kulang ka na naman sa tulog, di ka na naman kasi nagagahan kanina. Kulang ka tuloy sa lipids tulad ng triglycerides. Kung saan-saan tuloy lumilipad utak mo at wala kang enerhiya. Magkakaroon tayo ng mahabang pagsusulit sa lipids bukas, okay? Okay. Tai, kakagising ko lang. Paano na ako nito? O ito, mani. Ha? Bakit mani? Be, nakita ko si Mark, kakagising niya lang. Kaya, sabi ko, bigyan ko siya ng mani, parang kailangan niya. May omega-3 at omega-6 fatty acids yan. Bukod sa makakatulong yan sa paggana ng utak mo, makakatulong din yan mamaya sa PE natin para di ka mabilis mapagod. Palibhasa, di ka kasi nakikinig eh. Di raw nakikinig!
yun eh. Parang di bagsak sa last quiz box ah. Kainin mo lang yung lipids mo para may enerhiya ka. Kakailanganin mo yan para di na mo ipag-isip mo. Ano? Kakainin mo yan o kakainin mo? May palaban-laban pa si Bukla. Ayoko nga sa money. Gusto ko, talong. Gusto mo laban? Laban. Weirdo.